Ako nga pala si Charlotte. Pagkamatay ni Lola, ako na lang ang tumuloy sa bahay niya. Matagal na rin siyang mag-isa roon, kaya marami na ring alikabok at lumang gamit na naiwan. Isang gabi, habang naglilinis ako ng kwarto niya, may nakita akong isang lumang aparador. Binuksan ko ito at agad kong nakita ang isang porselanang manika na nakaupo sa sulok. Maputla ang muka, parang totoong balat, at yung mga mata niya para bang sinusundan ako kahit saan ako lumingon. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang presensya yung manika. Nilagay ko siya sa tokador sa tabi ng kama. Kinagabihan, may narinig akong kaluskos. Akala ko daga lang, pero nung tumingin ako sa aparador, bukas na ito at ang manika nasa sahig, nakatayo, nakaharap sa akin. Kinilabutan ako. Kinuha ko siya at ibinalik sa loob ng aparador. Sinigurado kong nakasara ito. Pero paulit-ulit, gabi-gabi, bumabalik siya sa labas. Una, sa sahig. Kinabukasan, sa upuan, sa tabi ng kama. Sa sumunod na gabi, nasa paahan ko na siya. Hindi ako makatulog. Parang may nakatingin sa akin palagi. At yung ngiti niya, parang mas lumalalim. Parang tuwang-tuwa siya. Isang gabi, nagising ako sa malamig na hangin. Pagdilat ng mata ko, nandun na siya, nakatayo sa uluhan ko. Nakatingin, ngumiti at nakita ko may mancha ng dugo ang labi niya. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako o gising pa ako. Kinabukasan, nawala ito. Hindi ko na siya makita kahit saan ko siya hanapin. Wala na siya sa aparador, wala na siya sa kwarto. Pero gabi-gabi, nararamdaman ko pa rin na may nanonood sa akin. At sa tuwing sisilip ako sa salamin, minsan may sumisilip na maliit na mukha sa likod ko. Makalipas ang ilang araw, mula nang misteryosong mawala ang manika, sinubukan kong ibaling ang isip ko. Baka pagod lang ako, imahinasyon lang siguro. Pero habang nililinis ko ang lumang gamit ni Lola sa attic, may natagpuan akong lumang photo album. Isa-isang pahina, pero luma at sepia-toned na litrato ng mga bata, pamilya, kasal. Hanggang sa uling pahina, isang batang babae. Hawak-hawak niya ang manika. Hindi lang basta kahawig, yun mismo ang manika. Parehong-pareho. Lalong kinilabutan ako nang makita ko ang likod ng litrato. May sulat ng lapis. Clarita, aking anak, 1936. Kasama ang kanyang pinakamamahal na si Lucia. Lucia? Pangalan ng manika. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Parang may malamig na hiningang dumaan sa batok ko. Sa gilid ng paningin ko, parang may anino sa likod ko sa salamin ng aparador. Pagharap ko, wala naman. Pero alam kong hindi ako nag-iisa. Hindi ako mapakali. Simula nang makita ko ang litrato ni Clarita at malaman ang pangalan ng manika, Lucia, parang lalo lang gumulo ang lahat. Lahat ng gabi ko, binabantayan ako ng kung anong presensya. Isang gabi, nagising ako sa boses ng batang babae na mahina lang na bumubulong. Halika, maglaro tayo. Napatingin ako sa paahan ng kama. Nandun na naman si Lucia. Pero ngayon, hindi na siya porselana.
para na siyang bata. Nakangiti, may mata na puno ng luha. Pero hindi ng lungkot, kundi ng galit. Tumakbo ako palabas ng kwarto. Pero hindi ako makalabas ng bahay. Lahat ng pintuan, lahat ng bintana, sarado, nakalak. Parang sinisigurado ng bahay na hindi ako makakatakas. Sa gitna ng sala, andon ang lumang photo album. Bukas na ito. Pero ngayon, may bagong litrato sa huli. Ako, natutulog, sa kama ko kagabi. Napaluhod ako, tapos may narinig akong tunog mula sa itaas, mula sa attic. Napaluhod ako, tapos may narinig ako tunog mula sa itaas, mula sa attic. Pinilit kong akyatin yon. Doon, nakita ko ang isang lumang laruan. At sa gitna nito, ang manikang si Lucia, nakaupo. Sa paligid niya, may mga sunog na larawang tinupok. Lahat ng nakatira sa bahay bago ako. At isang boses ang bumulong sa tenga ko. Bawat isa sa kanila, nag-alis sa kanya. Hindi mo na siya maiwan. Biglang may humawak sa balikat ko. Maliit, malamig na kamay. Pagsulyap ko, si Clarita o ang aninong natira sa kanya. Nilapitan niya si Lucia. Niyakap niya ito. At sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Lucia nang hindi natatakot. Sabay silang naglaho. Naglaho ang lamig. Naglaho ang presensya. Kinabukasan, nagising ako sa sahig ng attic. Wala na ang manika. Wala na ang mga litrato. Pero bago ko iwan ang bahay, may napansin akong bagong ukit sa dingding ng attic. Salamat, Charlotte. Pinalaya mo kami. Ako si Janine, visual merchandiser sa isang lumang department store sa Escolta. Matagal na itong hindi inaayos, pero may kakaibang charm. Isang araw, habang naglilinis ako ng basement kung saan nakatambak ang mga luma at sirang manikin, may nakita akong isang nakabalot sa telang itim. Hindi ko na sana gagalawin, pero parang may nagtulak sa akin na tanggalin ang tela. Manikin siya, kompleto ang katawan, pero wala siyang muka, walang mata, ilong o bibig. Puro makinis na maputi lang. Pero kahit ganon, parang tinitignan ako. Ilang araw, matapos kong i-display siya sa front window, nagsimula na ang mga kakaibang bagay. Nawawala ang ibang display. Nababasag ang salamin kahit walang tumatama. May mga oras na pagdaan ko, nasa ibang pwesto na ang manikin, kahit alam kong walang naglipat. Isang gabi, habang nag-overtime ako, narinig kong may kumalabog mula sa window section. Nang lapitan ko, wala na siya ron. Hinanap ko siya sa buong floor. Hanggang sa pagtingin ko sa likod ng salamin, nandun siya, nasa likod ko. Simula nung makita ko siya sa likod ko, sa salamin, hindi na ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, may mga kaluskos sa paligid ng manikin. Pakiramdam ko, hindi lang basta bagay ang mga yon. May presensya. Kinabukasan, dinala ko pa ang mga lumang gamit mula sa basement sa stockroom. Isa roon ay isang kahon ng mga lumang dokumento mula sa lumang Escolta branch, kung saan may dating mga laruan at gamit pambata. Sa ilalim ng mga papel, may isang sulat. Luma na. Dilaw ang papel pero nabasa ko pa rin. Sa sino mang makatagpo kay Lucia, huwag niyong hayaang magtagal ang kanyang laruan sa iisang lugar. Ang kanyang galit ay hindi natatapos sa isang katawan lang.
Lucia? Parang lumamig ang paligid ko. Si Lucia? Yun ang manika sa kwento ni Charlotte na naiwang nawawala, di ba? Nang ibalik ko ang sulat sa kahon, may naramdaman akong malakas na hampas ng hangin. Pagharap ko, ang maniking walang muka nakatayo na naman sa gitna ng showroom. Hindi siya dapat nandun. Pero ngayong gabi, may bago sa kanya. May mga guhit na sa mukha niya. Parang sinusubukang buuhin ang isang muka. Maliit na mata, manipis na labi. At hindi ko alam kung guni-guni lang pero kahawig ng mukha ko. Naging paulit-ulit ang bangungot tuwing gabi. Nakikita ko ang sarili ko sa harapan ng salamin. Pero hindi na ako yun. Pero mukha ni Lucia ang nakalagay. Maputla, may lamat sa pisngi, at mga matang punong-puno ng galit. Dumating ang huling gabi. Nasa stock room ako. Tinitignan ang manikin na ngayoy halos buo na ang muka. Parang porselana. Hindi gawa sa plastic o fiberglass. At ang mas nakakatakot, gumagalaw na siya. Mabagal, tila may sariling buhay. Bigla siyang nagsalita. Isang boses na hindi mo aakalaing magmumula sa isang walang buhay. Bakit mo ako kinuha? Hindi ko alam kung sino ka. Lumapit siya. At sa mas malapit na tingin, hindi lang pala isang muka ang sinusubukang buuhin. Parang pinagdudugtong-dugtong ang anyo ng iba't ibang babae. Charlotte, Clarita, at ako. Sumpa ito. Isang katawan lang ang kulang para makumpleto ako. Doon ko naintindihan. Si Lucia ay hindi lang basta manika. Isa siyang nilalang na nabuo sa puot ng mga batang iniwan, gamit at isinumpa ng pagmamahal na hindi na nila nakuha. Ginamit niya ang katawan ni Clarita noon. Si Charlotte ang nagpatahimik sa isa niyang bahagi, pero hindi siya tuluyang nawala. At ako ang huli. Pero bago siya makalapit, may naramdaman akong kakaiba. Isang init mula sa pendant na suot ko. Regalo ito ni Lola. Sabi niya, galing sa lumang bahay ng kamag-anak. Nang hawakan ko ito, biglang lumiwanag ang paligid. Isang boses ng bata ang narinig mula sa kawalan. Lucia, tama na. Hindi mo kailangan ng bagong katawan. Kailangan mo ng kapayapaan. Nagulat ako. Lumingon ako sa paligid. At sa salamin, nakita ko si Clarita. Nakangiti, nakasuot ng puting damit, hawak ang lumang manika. Hinawakan niya ang kamay ni Lucia. Halika na, tapos na ito. Isang malakas na hangin ang umikot sa paligid. Nagsimulang mabasag ang manikin. Unti-unting nagkakabitak-bitak hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Basag. At pagtingin ko sa salamin, ako na ulit yon. Sa sumunod na araw, pinarenovate ang buong floor ng department store. Tinanggal ang lahat ng mannequins. Tinapon ang lumang gamit. Binura ang lahat ng bakas. Pero isang bagay ang iniwan ko. Ang pendant ni Lola. Iniwan ko sa basag na sahig kung saan huling nakita si Lucia. Para kung sakaling bumalik siya, may magpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Makalipas ang isang taon, binuksan muli ang basement para gawing mini art gallery. Sa isang sulok, nakadisplay ang bahagi ng lumang mannequin. Sa tagiliran nito, may nakaukit. Clarita, Charlotte, Janine at Lucia. At sa sulok ng silid, isang laruan, porselanang manika. Nakangiti.